Isang ordinaryong Sabado ng gabi, ika-16 ng Nobyembre taong 2024, sa loob ng campus na ang Wuxi Vocational College of Arts and Technology sa Yixing, Jiangsu Province sa China, nawala ang mga estudyante. Ang ilan ay nagpapahinga sa kanilang mga dormitoryo, habang ang iba naman ay naglalakad sa mga koridor. Pagkatapos ng isang mahabang linggo ng pag-aaral, ngunit sa isang kurap ng mata, ang kapayapaan ng gabi ay napalitan ng matinding tili, takot, at dugong umaagos sa sahig. Isang lalaki ang nagwawala, hawak ang isang matalim na kutsilyo at walang pakundangang pinagpabaril o sa pagkakataong ito, pinagsasaksak ang sinumang madaanan niya. Walang buhay ang marahas na kinuha at 17 katao ang sugatan. Ano ang nagtulak sa isang 21 taong gulang na estudyante na gawin ang karumal-dumal na krimeng ito? Kilala natin ang suspect, si Sue, 21 years old. Siya ay isang graduating student sa naturang kolehiyo. Sa labas, mukha siyang ordinaryong kabataan na naghahanap ng kanyang lugar sa mundo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may namumuong labis na galit at poot. Ayon sa pagsisiyasat ng mga otoridad, dalawang pangunahing dahilan ang nagtulak kay Sue sa gilid ng bangin. Una, bagsak sa eksaminasyon. Hindi nakapasa si Sue sa kanyang mga huling pagsusulit na naging dahilan upang hindi niya makuha ang kanyang graduation certificate. Para sa isang estudyante sa China kung saan napakataas ng pressure sa edukasyon, ito ay isang malaking dagok. Pangalawa, pagsasamantala sa trabaho. Si Sue ay kasalukuyang sumasailalim sa isang internship dito. Naramdaman niyang labis siyang pinagsasamantalahan. Nagtatrabaho siya ng 16 na oras bawat araw, ngunit napakababa ng sweldo. At minsan ay inaantala pa ang pagpapasahod sa kanya. Bago ang krimen, nag-iwan si Sue ng isang mensahe sa internet, isang sulat na puno ng pait. Sinabi niya na ang paaralan ay malisyosong nagkait sa kanya ng diploma at ang pabrika kung saan siya nag-intern ay pinahirapan siya. Sa kanyang isip, wala nang hustisya ang mundong ito. At ang naisip niyang solusyon, ang magiganti sa lipunan gamit ang sarili niyang mga kamay. Alas 6:30 ng gabi, dala ang isang kutsilyo at ang galit na matagal nang kinikimkim. Pumasok si Sue sa campus. Hindi siya pumili ng target. Hindi niya kilala ang karamihan sa kanyang mga biktima. Tanging alam niya ay gusto niyang magasik ng lagim. Nagsimula ang pag-atake sa koridor at labas ng dormitoryo. Sa mga video na kumakalat sa social media bago burahin ang mga sensor, makikita ang mga estudyante nagtatakbuhan habang sumisigaw. Ang iba ay nagtatangkang magtago sa loob ng kanilang mga silid. Hinaharangan ang mga pintuan ng mga mesa at kama. "Tolong, may nananaksak!" Yan ang maririnig sa dilim. Ang mga biktima hindi natatakbo, ay basta na lamang bumagsak sa simento. Ang mga sumunod na minuto ay mistulang isang buhay na bangungot. Walang kalaban-laban ng mga estudyante laban sa talim ng kutsilyo ni Sue. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Pinalibutan nila ang campus at mabilis na kinorner si Sue. Ayon sa opisyal na ulat ng Yixing Public Security Bureau, nahuli ang suspect sa mismong pinangyarihan ng krimen. Inamin niya agad ang kanyang ginawa nang walang bakas ng pagsisisi. Habang dinadala si Sue sa presinto, ang campus naman ay napuno ng mga pulang ilaw ng ambulansya. Walang kabataan na may mga pangarap at pamilya na naghihintay sa kanila ang idineklarang patay. 17 naman ang isinugod sa ospital, sugatan ng katawan at habang buhay na may trauma sa isipan. Ang trahedyang ito sa Wuxi ay nagdulot ng matinding shockwave sa buong China. Lalo na't naganap ito ilang araw lamang matapos ang isang malaking insidente sa Shuhai kung saan isang kotse naman ang nanagasa ng maraming tao. Ang Wuxi Vocational School stabbing ay hindi lamang isang kwento ng isang kriminal. Ito ay isang salamin ng mas malalim na isyu sa lipunan. Pinapakita nito ang matinding bigat ng academic pressure,
ang kawalan ng proteksyon sa mga batang manggagawa o interns at ang lumalalang problema sa mental health na madalas ay hindi napapansin o nabibigyan pansin. Si Sue ay haharap sa pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng China. Ngunit para sa mga magulang na wala ng anak, walang hatol ng korte ang makapagpabalik ng buhay na wala sa isang madilim na Sabado ng gabi. Isang paalala na sa likod ng bawat estatistika ng krimen, may mga pangalan, may mga pangarap, at may mga pamilyang nawawalan ng bukas. Dito nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe kayo kung nagustuhan nyo ang ganitong content para updated kayo sa mga bago kong i-upload. Maraming salamat. Darryl Crime Stories. Yeah.